biglang pumasok sa isip ko partner Abby, no? Paano ba yung kliyente mo, yung mga subordinates mo, paano magstay sa iyong tabi or yung magstay sa iyo ng mas matagal? Kailangan kasi ang napakahalaga ng open communication, partner Randy, no? Kailangan na-address mo sa kanila yung kung anong gusto mo at importante na nag-a-align lagi yung mga values niyo, yung purpose niyo para tumagal kayo. So, gaano ba ka-importante ang internal relationship para sa business growth na tinatawag? Or example sa team or employee or member? Napaka-importante yan sa business kasi sila yung magiging partner mo at all times. So bago pa man yan lumabas, kailangan sa inyo mismo yung internal, ang tinatawag namin yung core team mo Dapat kayo mismo align kayo, dapat kayo nagkakasundo rin kayo para kung lumabas man yan, whatever the visions and goals that you want to impose, isang kumpas lang kayo. Ano po ba yung pagkakaiba po ng termination sa dismissal? Kasi marami pa rin po nagsasabi na may pagkakaiba po talaga ang aplikasyon nito. Attorney Jess. Legally, technically, meron nga pong pagkakaiba. Legally speaking, dismissal is just a form or way of termination. Kasi may may iba't ibang paraan kung paano ka po pwedeng ma-terminate. Pwedeng voluntary, bilang ikaw ay nag-resign. Pangalawa ay talagang ikay na-dismiss, and yung pangatlo ay nag-resign ka. All of those and yung employer-employee relationship. So pag sinasabi nating termination, it only means po na natapos yung relationship mo sa employer mo. Yun lang yun. Meanwhile, pag sinabi kasi nating dismissal ay inalis ka sa hindi voluntary sa kalooban mong umalis sa trabaho mo. Either valid yung dismissal mo or possibly depending on the circumstances possibly na illegally dismiss ikaw. So yun yung difference doon. Ayun, no? Magandang gabi mga partners. Ayun, nakakatuwa, no? At welcome po kayo dito sa Business Natin To. Alright, alright. Ayun. At ngayon po ay August 28, 2025 na. Ang bilis ng oras, no? At ang panahon, ilang araw na lang, September na. At nandyan na si Jose Marichan, nakatingin na. At baka mamaya makita ko sa ating video. Sumisilip na. Ano yung mga partners na welcome po kayo dito. At syempre, kasama ko ngayong gabi si partner Manuel at partner Quest. Magandang gabi sa inyong dalawa. Ayun, magandang gabi ka-partner Randy and ka-partner Manuel. Ayan, ilang tulog na lang po. Ayan, Christmas na. Sumisilip Paano na. hindi natutulog? Ayun, yung hindi matutulog Stay put na lang. Oo. No choice. Si Jose Marichan is coming. Yeah. Ayan, September 1. 12:01, nagpaparamdam na siya. Ay, nakikita ko na sa mga sa TV, no? Ayun. At ano rin, parang palamig at paulan ng panahon ngayon. So, ingat po yung mga araw-araw nagko-commute o kaya nagda-drive. Ingat po kayo. Sobrang lakas ng ulan ngayon. Ay, tama ka dyan, partner. Katuwad ka niya, ang lakas ng ulan. Papunta tayo dito, no? Oo. Parang kahapon, first time pong makaramdam ng ganung kalakas na ulan. Kaya ingat po kayo. Kung may mga alam kayo mga ruta na pwedeng madaanan na hindi alamin niyo na po yan. Correct. Kung sa sa bandang Commonwealth, bumabaha ang Commonwealth. Sa mas lalo sa may Batasan Hills, no? Ingat po kayo dyan. Ingat po kayo dyan. Ingat taas po. ng lugar yan, partner. Oo, bundok yan Ang Quezon City, buong Quezon City, bundok Kaya talaga may problema ka sa drainage kapag binabaha ang kalsada. Basta konting ambon lang. Ayan, magre-route na kayo. Yeah, right. Huwag na kayo tumingin sa Waze. Oo, wag na. Kasi minsan dadaan kayo pakasakit na. Nadali na ako dyan. Sige. Pero at sa may mga sasakyan, partner, ano? Yes.
full tank na kayo. Mahirap na matirik sa gitna ng kalsada. Baka mamaya dyan pa kayo magtulak. Batiin natin kapatid Chris, kapatid Randy, mga nasa Facebook Live. Magandang gabi sa UNTV Radyo La Verdad, sa Business on Air, Business Natin to on Air Facebook page, at sa YouTube naman sa ating 24/7 podcast sa UNTV News and Rescue. Maraming salamat. And Ayun. partner Manuel, wag nating kalimutan, MOT Group. Ayun. Ayan, lagi nating binabati yan every Tuesday and Thursday. So, may lagi yan, lalo na pag may mga deadlines. Umuwi na kayo na maaga. Mag-outing nga. Mag-outing nga eh. Agahan na lang nila. Actually, marami nakikinig po sa atin sa Facebook Live, no? Yeah, Oo. salamat. Kasi kapag nag-OT sila, syempre naka-Facebook, ayan yung naka-open. Akala mo nagtatrabaho, hindi. Hindi talaga. Facebook yan. Nanonood sa atin, Nanonood syempre. sa atin. Oo. Oo. Lalo na pag yung topic natin, medyo nakaka-relay sila. Ayan. So, Ayan. sulyap-sulyap din. Yun. At syempre, mga partner, kung may katanungan, mas lalo sa natin, sa ating guest natin ngayong Aba, gabi. Magandang exciting. guest tayo. Oo. Exciting ako dyan. At syempre, kung may gusto kayong i-topic sa aming programa, pwede kayong mag-text or tumawag sa 0997-824-9408. Ayun. At pwede kayo din mag-komento sa ating mga Facebook Live, sa Facebook page natin. Yan po ay Business Natin to on Air, o kaya ay manood sa YouTube naman sa UNTV Radyo La Verdad. Nasa mismong channel yan ng UNTV News and Rescue. Yun. At syempre, partner Chris, mukhang may paalala tayo dyan. Oo. Ayun, tax reminder for tonight, sa ating po mga taxpayer, August 29, ito po ay tomorrow. E-filing and e-payment of BIR 1702 quarterly income tax return for corporations, partnership, and other non-individual taxpayers. And summary alpha list of withholding taxes for the quarter ending June 30, 2025. Next is August 30. Ito naman po yung online registration. Through ORUS, ayan. Nakalimutan ko, kailangan natin mag-update through ORUS. May bagong technique, so utang ko muna for tonight yun. Ay, gusto kong matuto dyan. Yes. Kung dati hindi ka makapasok sa ORUS, ngayon, Napakadali na. makakapasok ka na. Ayan. Yes. So, utang ko muna yan for tonight. So, yung online registration po through ORUS, computerized books of accounts, yun pa rin, and other accounting records. So, fiscal year ending July 31, 2025. So, next, submission ng e-file the BIR 1702 for regular taxes, exempt, mixed income earner with audited financial statements or yung tinatawag nating AFS, BIR Form 1709 kung applicable siya, and other attachment through electronic audited financial statements or EAFS, or manually fiscal year ending April 30, 2025. Kasama din dyan, ka-partner Randy, yung soft copies of inventory list and schedules of stored and saved in DVD or USB, properly labeled together with notarized sworn statement or sworn declaration for fiscal year ending July 31, 2025. And lastly, is submission ng quarterly summary list of sales and purchases and importation by a VAT registered taxpayers. Ito po yung mga EFPS filers, fiscal quarter ending July 31, 2025. Ayun, Ayun. ka-partner Randy. Yun. At syempre mga partner, tungkol naman sa building business relationship ang topic natin ngayong gabi. So, huwag kayong aalis at magbabalik po ang inyong kasangga sa inyong negosyo, ang Business Natin To! Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Mga kasangbahay, mas masaya ang umaga kapag kasama namin kayo dito sa Good Morning Kuya. Hindi lamang may init na balita at entertainment features ang aming maibabahagi sa inyo tuwing umaga. Dahil kabilang na dyan ang mabubuting gawa at pag-ibig sa kapwa.
At syempre, hindi kompleto ang araw kapag hindi ka updated sa aming mga social media pages. Kaya make sure to follow, like, share, and subscribe. Upang mahanap ang aming official Facebook page, itype lamang ang @goodmorningkuya o Good Morning Kuya. I-click ang like at siguraduhin naka-follow na rin kayo. And to subscribe to our YouTube channel, itype lamang ang @goodmorningkuya and @UNTV News and Rescue. I-click ang subscribe button at huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Every Monday to Friday from 6 a.m. to 8:30 a.m. Just keep it light and start your day right. Kaya mga kasangbahay, samahan nyo kami lagi dito sa Good Morning, Kuya! Feeling overwhelmed? Heart full of joy? Or just need a moment to breathe? Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Pagtulong sa mga kapuspalan, pangunahing advokasya ng MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Papasalamat ako dahil pumunta kayo dito at marami kayong natutulungan na kagaya ko. Maraming salamat po sa Serbisyong Bayanihan at dahil marami po kayong natulungan. Isa po ako sa mga natulungan nyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako dahil malaking tulong ito sa aming barangay. Dahil marami kayong natulungan. Serbisyo Publiko, hatid ng UNTV, Radyo La Verdad, 1350. Mahalagang paalala para sa mga kaibigang motorista sa pagparada ng inyong mga sasakyan. Ang mga national roads ng Metro Manila ay idineklara ng MMDA na no parking zone. May kaukulang parusa ang ilalabag dito. Saan pa bawal pumarada? Bawal pumarada sa mga pangunahing kalsada kung ito ay malapit sa intersection at palikong kalsada. Kung ito ay malapit sa entrance at exit ng fire station at ospital. Bawal ding pumarada sa sidewalk, tulay at iba pang lugar na may no parking sign ng MMDA. Maiiwasan ang abala kung susunod at makikinig sa aming paalala. Maging disiplinadong motorista upang ligtas sa disgrasya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Babalik po ang business natin to. Ayun, medyo na ano pa ako. Para akong konting pa sa aking lalamunan. Anyway, mga partners na kung may katanungan kayo, mas lalo sa aming guest mamaya, pwede tumawag or mag-text sa 0997-824-9408. Ayan. Yes. Partner Quest. Kapartner Randy, o kaya ay mag-comment at mag-message sila sa ating official Facebook page. Ito po yung business natin to on air. Awesome! 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 Nagulat ako dun Alam mo ba, Partner Quest, na mahalaga sa isang negosyo magkaroon ng magandang customer service. Para sa mga dumadaming mga kliyente at mag-inganyo at tangkilikin ang isang serbisyo at isang produkto. Ayan. Ang partner Randy, malaki ang role ng business sa relationship, sa growth din ng isang kumpanya at minsan ito din ang dahilan para magkaroon ng repeat client. Kaya naman, huwag natin patagalin pa. Yan ang pag-uusapan natin sa ating
ating segment na Business on Demand. Business on Demand. Sa negosyo, mahalaga ang pagkakaroon ng maayos, matatag at magandang relasyon sa mga kliyente o consumer. Ang positibong relasyon sa pagitan ng customer at kumpanya ay isang paraan upang mas mapataas ang kalidad ng serbisyo o produkto ng isang negosyo. Ngayong gabi, tatalakayin natin ang mga hakbang sa pagkakaroon ng maayos at matibay na business relationship sa pagitan ng negosyante at ng kanilang mga kliyente. Upang ipaliwanag sa atin yan at makakausap natin live ang isang owner ng Yumi Cares and Partyland Event and Concept at President ng Rotary Club of Nuvali, no other than Miss Abigail Painsan. Ma'am Abby, good evening and welcome to our show. Ayun. Pari po kayong bumati sa mga nanonood sa atin ngayon. Good evening, partner Chris, partner Randy. Magandang gabi po sa inyo lahat, sa listeners po ng ating business natin ito. Of course, binabati ko yung the members of the Rotary Club of Nuvali at yung mga kababayan ko po sa Romblon. And of course, may family na nakatutok din po ngayon. Wow. Both in Facebook page at sa YouTube account. Magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa mga friends ni Miss Abby. Ayun. Anyway, kung natin patagalin itong interview na to, unahan ko na ang katanungan. Miss Abby, maaari mo bang inyong ibahagi sa amin ang tungkol sa inyong sarili at ang inyong journey as business leader at inyong experience as a leader ng Rotary Nuvali? Ayun. So, my full name po is I'm Abigail Painsan Fabregas, pero commonly name po ako as Abby Painsan. Yun po yung sa social media accounts po, yun po yung famous, famous name ko po. Alright, so, ako po ay, pag-aari ko po ang isang beauty brand and wellness product. Ito po ang Yumi Cares, at po isang catering business, the Partyland Events and Concept po. And then, ang journey ko po as a businesswoman and as a Rotarian is, ito po yung nagtuturo sa akin paano yung pagkaroon ng connection, i-connect yung service at yung service bilang isang leader po ng aking negosyo at ng isang Rotary Club po. So, yeah. Ang tanong ko dyan, Miss Abby, malaki bang naiambag sa inyong negosyo ang pagiging Rotary Club, maging member ng Rotary Club? To be honest, partner Randy, nung pumasok kasi ako sa Rotary Club, hindi ko inisip yun eh. When I entered my Rotary Club of Nuvali, my purpose was to serve. Okay. Tapos, it follows eh. Yun yung may makikita kasi may makilala mga tao. And yes, you will talk about business, but at the same time, you also gain connection. Okay. Na doon na pumapasok yung business. Ayun. Yun ang Miss maganda, no? Question lang. So, as a business owner, ano po ba yung tinatawag nating business relationship? Okay. Ang business relationship, napaka-importante yan sa negosyo. Ganon din sa isang organization na hinahawakan mo. Kasi ito yung foundation ng business. Kasi ang produkto, ang mga serbisyo, nag-fade yan eh. Pero yung relationship mo sa lahat, sa customer mo, sa kliyente mo, sa mga empleyado to, tatagal to eh. At saka ito yung mararamdaman nila na ano yung ibigay mo sa kanila. It's how you made them feel about it. So doon pumapasok yung malalim na relasyon. Oh. Partner kasi may additional ka pa dyan. Ayun. Miss Abby, bakit importante ang business relationship sa pagnegosyo sa panahon ngayon? Of course, napaka-importante. Napaka-importante yun kasi doon mo makukuha yung long-lasting impact ng negosyo mo. Kasi magkakaroon ng, you can build trust, loyalty with all your partners. So, kaya tinatawag natin siyang isang foundation ng isang negosyo. Okay. Sa iyong opinion, Sis Abby, ano ang sikreto mo sa pagkakaroon ng trust sa mga business owners na
ka-member mo. Masala tayo, magkasama tayo. 1 Yes, year din tayo yes. nagkasama sa isang organization, di ba? Yung business relationship natin, yung ano yung trust na na-gain mo? I think ito alam mo kasi yung trust na na ibigay namin sa'yo, inaibigay mo sa akin. Ano ba yung sikreto mo doon? Napaka-importante, partner Randy, no, na kailangan maging authentic ikaw at maging consistent ka. Okay. Yung appearance mo lagi, syempre, di ba, dapat lagi ka nakikita all the time. Importante yan sa negosyo eh. At the same time, yung tinatawag nating walk the talk, it's very important. When you promise, you have to deliver. You have to be transparent. Especially when you're in finance, in dealing with all the finances, transactions. Kailangan maging honest ka dyan, ipakita mo lahat nangyayari. At the same time, you have to be sincere. Correct. Yes. Yun. Partner Chris. Oo. Madalas nating naririnig ang the word na networking sa pagnegosyo. Paano ba magkaroon ng makabuluhan at matatag na network, sir? Ma'am, I'm sorry. Okay, yeah. Ang networking, para sa akin, kailangan ka muna mag-build ng relationship din dyan which is friendship muna, with a purpose. Correct. Yeah. Ganun din, hindi rin to naiba bilang sa Rotary, no? Kailangang ipakita mo yung intention mo and then everything will follows na. But ang tanong ang biglang pumasok sa isip ko, partner Abby, no? Paano ba yung kliyente mo, yung mga subordinates mo, paano magstay sa iyong tabi or yung mga kliyente mo magstay sa iyo ng mas matagal? Kailangan kasi ang napakahalaga ng open communication, partner Randy, no? Kailangan na-address mo sa kanila yung kung anong gusto mo at importante na nag-a-align lagi yung mga values niyo, yung purpose niyo para tumagal kayo. Ganun din sa isang organization na hinahawakan ko, like the Rotary Club of the Valley, kailangan malinaw sa kanila yung purpose, yung direction, yung goal ng bawat isa. Kailangan mo silang ma-empower Kailangan mo silang ma-motivate doon sa kailangan yung i-achieve for that particular, kung sa negosyo man or sa isang organization man. Ayun. Kasi with that, they feel being valued for that. Na-feel nila na, I belong. Importante ako dito. Correct. Kasi that's people So, kailangan lagi may validation. Well, nature natin yan ng kahit sino. Ayun. Partner Chris. Sabi, ang conflict at misunderstanding ay common sa negosyo. So, paano ba i-handle without damaging good relationship? Okay. Magandang tanong yan kasi inevitable talaga. Hindi natin may iwasan yan sa kahit sa anong organization, in business, in a service community that I belong. Kasi napaka-diversified tayo, no? Iba-iba yung natin the way how we raised. It's still, babalik tayo dun sa open communication. So we have to be open rather than being silent. Okay. Diba? So, and when you're doing that negotiation, we have to focus on the solution, not to blame the person. Kasi in that, you're being honest. Doon pumapasok na you're being matured on that. At the same time, if you're also open, dyan natin ipapakita na we respect that relationship kasi, gusto nating ma-settle yun kung ano man yung conflict na yun. So, still open communication. Yun yung pa rin yung the best for me. Okay. Miss Abby, paano mo ma-improve yung customer service mo, mas lalo sa kumpanya mo, yung kapag nagsisimula pa lang yung negosyo mo, di ba? Paano ma-improve yung customer service mo doon? Well, customer service kasi it's always, we are always open to the feedback of everyone, our customers, and then pumapasok pa rin dyan yung kailangang maging consistent ka doon sa kung anong vision mo, anong goal ng company mo. Ngayon, there always a room for improvement naman, no? And that's something that kailangan mo rin yung
i-open lahat sa mga key persons mo. Especially, yan, again, papasok ulit yung Rotary Club, no? I had the BOD. So, we serve people. We are helping communities to, to improve their lives. And kailangang nagbi-build kami lagi ng connection with all these people. Ito ang tanong. Ay, paano mo ba mabibuild yung long-term relationship mo or business relationship mo with them? Diba? Okay. Kasama na kasi dyan yung kailangan mo talagang kailangan mo in-nurture yan whether you like it or not, diba? So, dyan pa rin yung pumapasok yung sa una pa lang kasi, you have to make sure na align kayo doon sa purpose nyo sa nangyari. For example, na business. So, kailangan yung values nyo, nag-a-align kayo pareho para tumagal yun. Ganun din sa Rotary Club, kailangan ding yung purpose nyo, mas ma-strengthen pa yon para mas ma-empower sila, mas motivate sila para ma-deliver kung ano man yung purpose ng organization na yon. Ayun. So, gaano ba ka-importante ang internal relationship para sa business growth na tinatawag? Or example sa team or employee or member? Paano yun? The internal growth. Okay. Napaka-importante yan sa business kasi sila yung magiging partner mo at all times. So, bago pa man yan lumabas, kailangan sa inyo mismo yung internal, ang tinatawag namin yung core team mo Dapat kayo mismo align kayo, dapat kayo nagkakasundo rin kayo para kung lumabas man yan, whatever the visions and goals that you want to impose, isang kumpas lang kayo. Hindi nagkakaroon ng kalituhan, confusion, whether to all the members and to all the member nung, for example, na business. Kahit lalabas mo yun sa clients mo, so pareho kayo. Kasi minsan talaga ang nagiging root ng yung kaguluhan is meron kayong sarili-sariling version, nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng overlap. So hindi nagiging malinaw. So it's very important na yung structure niyo laging clear sa lahat. So again, pupunta na naman tayo doon sa communication, open communication sa lahat. Importante talaga open communication. No? It's always a two-way. Two-way lagi. Yun lagi yung parang practice ko lagi Actually, naalala ko, Sis Abby, nung tayo officer pa tayo ng isang organization, no? Lagi tayo nagbi-meeting from time to time, di ba? Pagkatapos ng meeting natin every Tuesday, kung daw nagkakamali. Yes. Yun, meeting tayo hanggang 11 o'clock or 12 o'clock ng tanghali. Nagmi-meeting tayo with our president. So, yung open communication pa, mas lalo yung natin, yung ano yung gagawin natin, how to have a strong membership and strong relationship with other members. Doon natin nagkakaroon ng paano tayo nag-strategize. Kung paano natin sila ino-nurture, sabi mo nga, di ba? Ayun. Ang practice ko kasi dyan is it's okay lang ma-over-info, wag lang makulangan. Ayun. Yung sasabi lang, ang kulit naman ito, sinabi na Para sa akin kasi, ang kulit Oo, parang okay lang yan. Okay lang sumobra, huwag kumulang. Okay lang ma-over-info, okay wag lang kumulang. Okay lang makulit. Anyway, Sis Abby, may final message ka sa mga entrepreneurs natin na nakikinig at nanonood ngayong gabi sa atin? Okay. So, sige. Ako kasi naniniwala, sa isang organization, isang business, ang tao, it's always the currency sa isang negosyo. Kami sa Rotary Club, ang membership is napaka-importante din. Ito natawag namin itong bloodline. Kaya for me, it's okay to invest in people. You have to nurture them. You have to empower. You have to motivate. And kasi ito yung this is the way you will build the bridges. At ito yung tutulong sa iyo to connect and to create a better future na rin. But Miss Abby, saan ka ba pwede namin kontakin or yung Rotary Club kung gustong makikiconnect sa inyo, paano kayo kontakin? Ayun. Sige. Or sa inyo na ang floor. Last final words. Ayun po. So
since ako naman po ay president kayo ng Rotary Club of Nuvali, wherein to be honest, ito po yung kumukuha ng aking malaking oras ngayon bilang presidente. Which is Congrats. talaga namang ni-enjoy ko siya. Ang Rotary Club of Nuvali, meron po kaming Facebook page. We have almost 8,000 followers. Nakapost po rito lahat ng aming mga projects, mga activities. So if you want to join with us, to be part of this club, you can message our Facebook account. And, well, just to give you an idea, no? Ano ba tong Rotary Club na to? It's a group of professional and business owners, and we are serving people. Most of us, we are doing charity services sa communities. Kaya tinatawag kaming people of action kasi we transform lives. Yun. Partner Quest. Yes, oo. So, maraming salamat, Miss Bian. Gusto din namin ibigay itong Certificate of Appreciation. On behalf of our Business Natin To program, I would like to present this Certificate of Appreciation to Miss Abigail Abi Painsan, President of Rotary Club of Nuvali, for donating 2 wheelchair to our program. So, ayan po. Ito po yung dinonate nila. 2 wheelchair, so ita-turn over po natin ito sa UNTV Action Center para naman po maibigay nito sa mga mas nangangailangan. So, ang UNTV Action Center po ang mag-aabot nito sa mga beneficiaries na kanila na din po na-evaluate. Ayun. So, Miss Abby, thank you very much. You're welcome. Always welcome. Maraming salamat. Okay, meron kaming club, mga club partners, they are giving wheelchair. So, pwede silang mag-message sa inyo and then you can share it to us. Kailangan lang namin yung kanilang mga pangalan, yung age, and then the assessment para maibigay natin doon sa ating mga partners that are giving wheelchair. Ayun. Maraming salamat ka-partner Abby. And sa lahat ng mga taga-Rotary Club of Nuvali, maraming salamat po sa 2 wheelchair na bigyan niyo ngayong gabi. Maraming may 2 soul na tuwang-tuwa ngayon or mabibigyan natin ng ng wheelchair. Oo. Anyway, mga partner, huwag kayong aalis muna. Pag-usapan naman natin ang labor law naman. Nako, maraming usapan na naman diyan. So, mga partner, huwag kayong magbabalik at magbabalik po ang business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Feeling overwhelmed? Heart full of joy? Or just need a moment to breathe? Whatever you're feeling, let the music embrace you. Soulful Melodies is back with Volume 3. 7 beautifully crafted songs to match your every emotion. Soulful Melodies Volume 3 is now available in all your favorite digital streaming platforms. Soriano of the members of the Church of God International. I want to invite you to join us in a minute of prayer every day to pray for humanity and the whole world as we go through these perilous times. While safety measures like washing of hands and strengthening of our immune systems may help us through this horrible predicament, there is still no precaution or cure more powerful than God's mighty intervention. And we need His intervention now more than ever. It doesn't matter what religion you are in or what denomination you belong. This is an invitation for all the people around the world
who cares for the future of their family, friends, loved ones, and humanity as a whole. Everybody is welcome to pray with us. For more details, you can check out the description box below. Thank you very much, and I hope to hear from you soon. May God bless you. Dahil ang UNTV ay may advokasiyang tulong muna bago balita. Handa kaming mag-abot ng kamay sa nangangailangan. Sa panahon na kailangan ninyo ng rescue, maaari ninyong tawagan ang 911 UNTV. Handa kaming tumulong sa inyo. Ito ay sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Handa kaming tumulong sa inyo. Dial 911 UNTV. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Nagbabalik ang business natin to live. Dito po yan sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Live din po kami on YouTube. Diyan po ay sa UNTV News and Rescue. Hanapin nyo lang doon ang Radyo La Verdad. At on Facebook naman, yan po ay sa business natin to on air. At ako naman po si Manuel Recuenco. Yes, kapartner Chris. Kumusta naman? Ayan, sabayan pa rin po ninyo kami mapapanood sa UNTV Radyo La Verdad YouTube channel and also sa ating business natin to on air. Sa ating Facebook page. Tama ayun, po, ka-partner Chris. At paalala natin sa mga kasangbahay at sa ating mga ka-partner na pwede po kayo mag-message sa amin kung may mga nais po kayo idulog na tanong ukol sa batas o kaya ay gusto yung maging topic namin dito sa business natin to. Mag-message na po kayo sa aming hotline 0997-824 at 9408, ka-partner Chris. Ayan, syempre ka-partner Manuel, pwede din sila mag-message or mag-comment sa ating official Facebook page. Ito yung business natin to on air. At ito ka-partner Chris, punta natin ang ating namang Legal Biz. Legal Biz. Sa ating Legal Biz naman, dito pa rin yan sa business natin to, nakasaad sa Presidential Decree number 442 o Labor Code of the Philippines, ang mga batas na mayroong kaugnayan sa termination at dismissal sa mga empleyado. Bilang isang empleyado, makinig po kayo ha, bilang isang empleyado, mahalaga na maunawaan ang pagkakaiba ng termination at dismissal. Bagamat madalas ito ang ginagamit at makikita sa handbook kung nagbabasa kayo ng mga empleyado, ay magkaiba po ang kahulugan ng legal na aplikasyon nito. Ayun, ka-partner Manuel, upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng termination sa dismissal na nasasaad sa ating labor law, ang ating saligang batas. Ayan, makakausap natin live by Zoom ang isang attorney at law, partner ng Gloria and Elinsano Law Offices, Juris Doctor of University of San Agustin, walang iba kundi si Attorney Maria Jessie Ann D. Gloria. Attorney Jess, magandang gabi. Good evening po sa inyo and good evening din po sa viewers ng business natin po. Magandang gabi, Attorney. At ito po, simulan po agad natin. Ano po ba yung pagkakaiba po ng termination sa dismissal? Kasi marami pa rin po nagsasabi na may pagkakaiba po talaga ang aplikasyon nito. Attorney Jess. Legally, technically, meron nga pong pagkakaiba. Legally speaking, dismissal is just a form or way of termination. Kasi may may iba't ibang paraan kung paano ka po pwedeng ma-terminate. Pwedeng voluntary, bilang ikaw ay nag-resign. Pangalawa ay talagang ikay na-dismiss, and yung pangatlo ay nag-resign ka. All of those and yung employer-employee relationship. So pag sinasabi nating termination, it only means po na natapos yung relationship mo sa employer mo. Yun lang yun. Meanwhile, pag sinabi kasi nating dismissal ay inalis ka.
hindi voluntary sa kalooban mong umalis sa trabaho mo. Either valid yung dismissal mo or possibly depending on the circumstances possibly na illegally dismiss ikaw. So yun yung difference doon. Yun. Ayun. Attorney Jess, ano nga po ba yung mga common grounds for termination ng isang empleyado? Okay. So, meron po kasi tayong causes na hindi lang po kasi ibig sabihin na pag mag-terminate ka or pag mag-resign ka ay dahil lang na for whatever reasons, no? Minsan kasi yung dismissal or termination, it can be by employer or by employee. Yung usual kasi na misconception is on the termination by an employer. Wala kasing issue kung by an employee. Kusang loob ka kasing umalis eh. Yung most issues come from termination by employer. So, meron lang kasing dalawang category of reasons or grounds kung saan pwedeng magpaalis ng tao ang isang employer. First, sinasabi nating just causes. And usually, pag sinasabi nating just causes, may mali yung employee. Meron naman kasi tayong tinatawag na authorized causes. Ito naman ay wala namang kasalanan yung employee natin. But usually, because of economic circumstances or sinasabi nating nalulugi yung kumpanya, nagkakaroon ng opportunities rather yung employer na magbawas ng empleyado niya. So yun yung two categories, just causes and authorized causes po. Pwede pong bang gamitin din doon ang dismissal kapag nalulugi na yung company, attorney? Well, technically, opo. Kasi dismissal din po yun pag pinaalis ka dahil sa tinatawag nating authorized causes. Ano ba yung example nun? First, redundancy. Meaning, sa sobrang dami nyo for the same job, like, paulit-ulit ang same task ginagawa ng same person. So, redundant siya. Pero yung usual kasi na common is more of retrenchment or closure or business cessation due to losses. So, possible na paalisin kayo, dismissal pa rin yun. Kung nagbawas sila ng empleyado to prevent losses, yun yung retrenchment. Meaning, wala pa silang nasa-suffer na malaking losses na foresee nila na maglo-loss pa sila. So, magbabawas na sila ng expenses nila. Yun yung retrenchment. Yeah. Meron naman tayong closure, cessation of operations. Dito naman, possible na wala ding losses. Gusto niya lang, tinatamad na siya magnegosyo. Sabi niya, until end of the month na lang tayo kasi magmamigrate na ako. Ayoko na magnegosyo sa Philippines. Pwede yun. Pero in that circumstance, kailangan niya magbayad ng full separation pay or yung computation ng separation pay mas mataas. Pero kung nalulugi na yung kumpanya, and magsasarado siya dahil sa pagkalugi niya, yung computation ng separation pay natin mas mababa. Dismissal pa rin yun kasi in most cases of authorized causes of termination or dismissal, may mga instances na mafo-force yung employer na magbayad ng separation pay. Yun. Kapag po attorney Jess naman ay nag-resign lang yung empleyado, entitled ba yun ng separation pay? Unfortunately, no. Kasi yung ang concept kasi natin of separation pay, it's more of it's more of a sanction sa employer. In a way, no? Parang nasa sanction siya pag nagpapaalis siya ng hindi naaayon sa batas. Kumbaga, if it's illegal dismissal, meron po tayong separation pay. It's in the form of damages, kumbaga sa natin, sa mga employers natin, no? But for our employees, kung nag-resign ka, yung lang po sa inyo, yung makukuha nyo lang technically is your back wages, kung meron pa kayong back wages, or last pay nyo, computed up to the last day of your work. Tapos po, entitled din kayo na ma-receive yung equivalent ng prorated 13th month nyo, for example, bonuses ninyo, incentives ninyo, part kasi yun ng buong compensation ninyo. So kung ano lang yung unreceived
compensation nyo, yun lang yung makukuha nyo kung mag-resign kayo. Pero kung pinaalis kayo na hindi ayon sa batas, mas marami po kayong pwedeng maklaim. Hindi lang po yung last pay. Yun, maganda doon. Yung papaalisin ka na lang. Papaalisin ka na, babayaran ka pa, di ba? Huwag ka mag-resign. Huwag ka mag-resign. Attorney, no? Another question. Sa ating pong batas, ano po ba yung due process kapag halimbawa nagkaroon ng losses, yung employer, or tatanggalin mo yung empleyado kasi parang hindi na siya nagiging productive. Paano po ba yung due process natin doon as employer? Kung gano'n naman, eto din naman kasi sa mga employees natin, hindi ibig sabihin na pag pinaalis kayo, automatic nagiging entitled kayo sa separate pay, to damages, mga gano'n na money claims. Usually, if poor performing kayo or you fall under this just causes. Ano ba yung mga just causes natin first, no? Serious misconduct. Meaning, hindi ka talaga nagkakaroon ka ng work-related misconduct. Example, parati kang poor performer. Pwede yun. Or willful disobedience of lawful orders. Anong example nun? Pinapa-change yung schedule mo, ayaw mo kasi ayaw mo lang mag-closing shift. Gusto mo morning shift ka lang. Hindi naman pwede yun. Or for example, gross and habitual neglect. Parati kang late. Parati kang late, not only late na pumasok, late ka pa mag-abiso na mag-a-absent ka. So technically, awol. That's gross and habitual neglect kung parati yun. Yung worst cases is fraud and willful breach of trust. For example, nasa posisyon ka, accounting department, cashier ka, or na ganon, nangungupit ka. Hindi na pwede yun. Or for example, stock custodian ka, ikaw yung tagabantay ng warehouse, nangungupit ka rin ng stocks ng warehouse, di rin pwede yun. Delivery truck driver, during transit, may binaba ka na items na hindi naman dapat ibaba, or may binigyan ka na hindi naman dapat bigyan. Willful breach of trust and confidence din yun. Yung pinaka-worst is commission of a crime. For example, yung commission of a crime, hindi lang siya work-related So, for example, namboboso ka sa opisina ninyo. And yung sa lahat ng taong pambobosohan mo, anak pa ng employer mo. Pwede yun. Pwede kang maalis dun. So, dapat maging conscious din sa actions natin. Hindi ibig sabihin na attorney, pumapasok naman ako poor performer ka, huwag kang mag-expect na hindi ka papaalisin. Kasi on the side naman ng employer, yung kailangan lang gawin is to follow due process. Ibig sabihin, magbigay sa'yo ng notice to explain. Yun yung first requirement. Papa-explain ka, hindi kasi kailangan na dapat in writing, pwedeng nagka-conference lang kayo, tapos in a minutes, that's equivalent. May opportunity ka lang mag-explain ng side mo. Pero bago ka mag-explain, kailangan din i-explain ni employer sa'yo, ano kasalanan mo? So, sasabihin sa'yo ng employer, absent ka na 3 days straight, walang abiso. Bakit ka umabsent? And sasabihin mo lang, nag-shargaw po ako. Kasi may seat sale. Ay, hindi pwede yun. Di pwede. Awal na yun. Naku pero naman. Kasi na boss, sorry, nabangga po kasi ako. Tapos nasa ospital ako. Ngayon ko lang na-recover yung cellphone ko. Pasensya po. Valid naman yun. So kung papaasin ka ng ganun, hindi naman pwede yun. So, depende siya sa reason. So, notice to explain, opportunity to explain, tapos doon lang kayo papatawan ng action. So, kailangan pa rin, Attorney Jess, na magpaliwanag yung empleyado. Pero kung hindi naman nag-notice ng gano'n na kailangan siya magpaliwanag, may pagkukulang ba doon yung kumpanya at isa ba to sa mga at agad-agad tinanggal na yung empleyado? At ano pa yung mga ilang bagay, Attorney Jess, na mga illegal na ginagawa ng isang kumpanya sa pagtatanggal ng mga empleyado? Yun required ang notice.
So, yung problem lang kasi ng mga most employers is paano i-prove na nag-notify sila. Depende kasi siya sa gravity ng situation. So, for example, nahuli mo sa aktong nagnanakaw yung yung employee mo. Pwede na kasing on the spot mo na siya, i-NTE mo na siya. Like, punta ka sa opisina, bigyan kita ng notice to explain ngayon. Mag-explain ka ngayon. It's more of a matter of evidence kasi. Hindi ibig sabihin no na everything should be black and white in writing, no? Pwede mo kasing i-prove yun in some other circumstance, in some other form of evidence. Yung importante lang, ma-prove mo na binigyan mo siya ng opportunity na mag-explain. So kung yung notice to explain, the actual explanation, and the decision to terminate or dismiss the employee all happened in the same day, pwede naman yun. It's a matter of evidence. But looking into the gravity of the situation. Kasi kung nagnakaw yan ng, let's say, 100,000 galing sa petty cash, talaga ba aantayin mo pa kung ikaw na employer bago mo siya paalisin? Pwede namang then and there pa-explain mo siya. O, nahuli ka sa CCTV. Bakit kinuha? O, diba? Depende siya sa situation. Yung important lang is there is a semblance of following notice, given an opportunity to explain prior giving disciplinary action. Yun lang yun. But it's easier to prove kung you put it in writing. Na nag-issue ka talaga notice, binigyan mo siya ng opportunity to explain. And usually, yung DOLE kasi, they would prefer na may 5 days muna. Binigyan mo siyang notice, may 5 days to explain. But depending, again, on the gravity of the situation, minsan pwede yun i-forgo. Depende sa circumstance. Thank you. Yes, Kapartner Chris. Napaka-informative. Additional kaalaman na naman itong tinalakay natin ngayong gabi. Importante yung mga notice na yun. Bago ka tanggalin sa isang kumpanya, kailangan magpaliwanag ka talaga. Oo. So, marami pa nating dapat talakayan, pero kulang na kulang ang oras natin. Attorney Jess, may gusto niyo po ba kayong i-promote or events? Baka meron po. Baka may movie na kayo? Ano ba? Actually po, yung topic natin is really the core of my practice. I'm a labor lawyer. So, if they do have further questions about labor law and corporate laws, when I say corporate, side ni employer, dealing with employees. Labor, side ni employee with dealing with their employer. So, you can reach me at my phone number. It's on the screen. It's 0947-568-1649, or you can email me at my email address at jagloria.gelawoffice@gmail.com, or you can just visit me at my law office. We're located at Unit K, Tower 4, Avida Tower, San Lazaro. Dito lang po sa City of Manila. So if you have further questions, you can just reach out po. Feel free. Ayun, maraming salamat po, Attorney Maria Jessie and B. Gloria. Isang attorney at law, ang partner ng Gloria and Elenzano Law Offices at Juris Doctor ng University of San Agustin. So, wag po kayong aalis mga kapartner dahil babalik po rin po ang aming programeng kasangga nyo sa negosyo, ang Business Natin To. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Bakit po may mga basura dun sa lugar na may nakalagay na bawal magtapon dito? Bakit may mga naninigarilyo pa rin po sa terminal ng jeep? Di po ba bawal yun sa mga pampublikong lugar? Bakit nakatayo sa MRT at basang mga matatanda? Diba dapat nakaupo po sila? Bakit po ganun? Sumisigaw tayo ng pagbabago pero sa maliliit na bagay, palpak tayo. Hindi lang dapat iasa sa gobyerno ang pagbabago, maliit man o malaki. Dapat itong magsimula sa sarili nyo. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Ang sama-samang pagkain ng isang mag-anak sa hapagkainan ay nakakapagpatatag ng samahan ng pamilya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang kayo'y makapag-usap-usap at magkaroon ng panahon para sa isa't isa. Kahit na tayo ay abala sa iba't ibang gawain sa buhay, maghanap pa rin ng panahon upang makasama ang bawat mahal sa buhay.
Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad, 1350. UNTV Radio, Radyo La Verdad, 1350. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa. Radyo La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Live business natin to. Ayun o, at nagbabalik po ang business natin to. At teka lang mga partners, ibabalik natin muna si Miss Abby kasi nakalimutan niya mag-thank you kanina. So Miss Abby, thank you ka na. Okay, maraming salamat po, partner Randy. So total na pag-usapan natin yung building relationship na business. Sabi ko nga, kailangan yung mga tao natin, value natin, at napaka-importanting component yun, yung acknowledgement and recognition. Yes. Total naman, yun ang pinag-usapan natin. Kailangan ko siyang gawin ngayon. Correct. Kami po ay nagkaroon ng, we have our recent induction ceremony last 2 days ago lang. At isa sa mga, guilty talaga ako dito. Nakalimutan kong recognize yung aking core team for that. At maraming salamat po sa pagkakataong ito. Ako po ay babawi sa inyo. Maraming salamat po sa lahat ng members ng Rotary Club of the Valley, my core team, my hardworking directors. Thank you so much. Sa aking induction officer chair, Ms. Carol, IPP Menchi, and to all my mentors na mga past presidents ng Rotary Club of the Valley, our chartered president and sponsor ko, si CP Ranelin, Tita Edith, Frank Garces, DJ Noel, Troy, Coria, Sam, at lahat ng past president and mentors and district officers. Ganun po, pinapasalamatan ko rin po yung aming Santa Rosa Vice Mayor Arnold Arcillas na nagsusuporta lahat sa aming mga fundraising kahit batid niyan ang mga proceeds nito ay hindi Santa Rosa, pero talagang tumutulong siya. Hindi niya po ito pinapalam. Sorry, Vice, ina-announce ko ngayon to sa radyo. Okay, at saka pinapasalamatan ko rin ang aking pamilya. At of course, yung aking hardworking partners na nagpupush lagi sa akin to be the best version of me. May hardworking partner, Lieutenant Beltran Fabula. Thank you so much for that. And baka may nakalimutan pa ako. All the members, thank you so much. Ayun. Maraming salamat, Miss Abby. At syempre, hindi ka, next time, babalik ka, di ba? Yes, of course. Marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa Rotary Club of No Valley. Opo. Ayun. Thank you so much, partner Chris, partner Randy. Thank you so much. Maraming salamat, Miss Abby. And sana may kasunod pa ulit. Of course. Ayun. Ito ay sigurado ako, ito yung magiging partnership natin. Okay. Maybe lang sa NGO. At alam ko naman na align din tayo sa purpose natin sa community na mag-serve. Okay. At nalaman ko na meron kayong action. What's your... you have your charity program as well. Yes. So, hindi naman nalalayo yung ating purpose pagdating dyan. So, masaya ako na magkakaroon tayo ng collaboration. Collab tayo next time ulit. Thank you. Ayun. Okay, maraming thank you so much again. Ayun. Partner Chris. Ayan, so maraming salamat, Miss Abby, and Brother Manuel. About na tayo? It's about time to exit. Oo. Ayan. Nakakagutom na. Nagugutom na ba kayo? Huwag nilang kalimutan. Alas 7 na pala, alas 8 na. Pero huwag nilang kalimutan, tayo ay laging panoorin at pakinggan Tuesday and Thursday, alas 7 po ng gabi. Dito po yan sa UNTV Radyo La Verdad. At syempre gusto kong magpasalamat kay Kuya Daniel Rason, kay Ma'am Anne. Maraming salamat po. Thank you, Ma'am Annie. VP Eusebio. At syempre sa lahat ng mga technical dyan na nasa likod na hindi nyo nakikita, maraming salamat po. Syempre sa ating executive producer, Shelo Cotalyon. Maraming salamat po. At medyo hindi pa maganda ang pakiramdam. Kaya mamaya magpa-check up na rin tayo. Magparamdam na siya. Bukas naman, gabi na Magpa-check up na rin tayo. Sige, out na tayo. Mukhang kailangan na natin mag-out. Okay. Ayun, mga partners, so magkita-kita ulit po tayo every Tuesday and Thursday. 7 p.m. to 8 p.m. po. So, sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to! Bye-bye!